Hinugot ni Lin Moyo ang kanyang karit at patuloy na umiiwas sa mga atake ni Zhang Yi. Samantala, matapos magbago sa kanyang demonic form, si Zhang Yi ay walang tigil na naglunsad ng isang atake pagkatapos ng isa pa nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makahinga. Gayunpaman, nang makita si Lin Moyo na walang kahirap-hirap na umiiwas sa kanyang mga atake habang ginagamit pa ang kapangyarihan ng mga batas, si Zhang Yi ay lubos na nagulat at napabulalas. Tumanggi akong maniwala na ang isang level 77 na tulad mo ay makakagamit ng kapangyarihan ng mga batas nang hindi nagbabayad ng anumang halaga. Harapin mo ako ng diretsyo, ano ang halaga mo? Sa sandaling matapos siyang magsalita, sumugod muli si Zhang Yi upang umatake, ngunit bago pa siya makalapit kay Lin Moyo, isang napakalaking tore ang biglang lumitaw sa harap niya. Na-activate ni Lin Moyo ang Undead Gaze skill, habang lumilitaw ang tore sa harap ni Zhang Yi. Ang mga higanteng pintuan nito ay dahan-daang nagsimulang bumukas. Tumingin sa loob, siya ay kitang-kitang kinabahan at napabulalas ng may pagkabigla. Ano ang bagay na ito? Sa oras na yun, ang mga pintuan ay ganap ng nakabukas at isang higanteng mata ang lumitaw sa harap ni Zhang Yi. Sa sandaling lumitaw ito, ang Soul Flame ay bumulusok mula sa mata at tumama ng diretso kay Zhang Yi. Ang Soul Flame ay agad na nagsimulang atakihin ang kaluluwa ni Zhang Yi, na naging sanhi upang siya ay sumigaw sa sakit habang sumisigaw. Isang soul attack, nagtataglay ka rin pala ng soul attack. Matapos ilunsad ang atake, sumigaw si Lin Moyo sa lahat ng kanyang mga guro. Mga guro, umalis kayo sa kuta kaagad. Habang sinasabi yon, seryosong naisip ni Lin Moyo sa kanyang sarili, si Zhang Yi ay isang level 98 na nilalang, kumpara sa Demon Emperor at sa Dragon Emperor, siya ay bahagyang mas mahina. Kung ilalabas ko ang lahat ng aking mga trump card, magagawa ko bang patayin siya? Sa sandaling marinig ng kanyang tatlong guro ang mga salitang iyon, agad silang nagsimulang umalis sa lugar ng buong bilis. Sina Bai at Yan Kuang ay sumulong na may mga disappointed na ekspresyon. Nang makita silang ganoon, tumingin si Meng sa kanilang dalawa at sinabi, dahil sinabi yun ni Moyo, tiyak na may sarili siyang plano, hindi tayo dapat makialam. Samantala, tiniis ni Zhang Yi ang mga epekto ng Soul Flame habang nakatitig kay Lin Moyo at umuungal, binata, pupunitin ko ang iyong katawan sa hindi mabilang na mga piraso. Sa sandaling sabihin yun, agad niyang inactivate ang Myriad Swords Demon Slaying skill. Sa sandaling ma-activate ang kasanayan, hindi mabilang na mga pulang-pulang energy swords ang lumitaw sa kalangitan. Sa sandaling mabuo ang mga ito, bawat isa sa kanila ay kumawala patungo kay Lin Moyo nang hindi kapani-pani walang bilis. Habang pinapanood ang atake, tumawa si Zhang Yi at sinabi, binata, tingnan natin kung paano ka makakatakas dito. Gayunpaman, bago pa marating ng mga espada si Lin Moyo, ang Skeleton King ay hamarang sa kanyang harapan at pinutektahan siya. Bawat espada ay bumagsak sa katawan ng Skeleton King at walang pinsalang nahulog sa lupa. Nang makita ito, si Zhang Yi ay lubos na natulala, hindi siya makapaniwala sa nangyari at sumigaw, ano ang bagay na ito? Bago pa siya makapag-react, inactivate ng Skeleton King ang God-Slaying skill, isang malakas na hagupit ang kumawala ng diretsyo patungo kay Zhang Yi nang hindi kapani-pani walang bilis. Nang makita ang ataking papalapit, itinaas ni Zhang Yi ang kanyang espada at sinabi, paano nagkakaroon ng napakaraming lansihin ang batang ito? Sa mismong sandaling yon, ang hagupit ng Skeleton King ay bumangga sa kanya. Hinarang ni Zhang Yi ang atake gamit ang kanyang espada. Ngunit ang pressure sa likod nito ay hindi kapani-pani walang malakas. Habang nilalabanan ang atake, naisip niya sa kanyang sarili, napakalakas na kapangyarihan, ito ay talagang isang atake sa divine level. Sa mismong sandaling yon, naglunsad din ang Skeleton King ng Elemental Riot, ang atake ay tumama ng diretsyo kay Zhang Yi. Kahit na nagawa ni Zhang Yi na magpakatatag, tinitigan niya si Lin Moyo nang may labis na galit at sumigaw, hindi na kita patatawarin, papatayin na kita. Sa sandaling matapos siyang magsalita, inactivate ni Zhang Yi ang sword skill. Sa sandaling ma-activate ang kasanayan, ang pulang-pulang enerhiya na parang dugo ay kumalat sa buong lugar. Sa loob ng ilang sandali, tinipon ni Zhang Yi ang lahat ng enerhiyang yun sa kanyang espada, na lumikha ng isang napakalaking energy blade bago inactivate ang One Sword Slaughter Heaven skill, agad niyang inihagis ang napakalaking espada patungo kay Lin Moyo. Ang napakalaking espada ay kumawala patungo sa kanya nang hindi kapani-pani walang bilis. Ang Skeleton King ay humakbang pasulong, naghahanda upang harangin ang atake. Gayunpaman, sa sandaling bumangga ang espada sa Skeleton King,
ang katawan nito ay tuluyang nabasag, matapos sirain ng Skeleton King, tumingin si Zhang Yi kay Lin Moyu, tumawa, at sinabi, patay na ang iyong summon, at ngayon ikaw na ang susunod. Sa sandaling masira ang Skeleton King, agad na kinuha ni Lin Moyu ang Blood Essence ng God of Poison mula sa kanyang inventory, walang sinayang na sandali, inihagis niya ito ng diretso kay Zhang Yi. Ang poison attack ay tumama ng diretso kay Zhang Yi, agad na binalot siya ng nakakalasong gas. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, pinakalat niya ang lason at tumingin kay Lin Moyu bago sinabi, "Lason, ang lason ng isang mababang Diyos ay walang silbi laban sa akin." Sa sandaling matapos siyang magsalita, naglunsad si Zhang Yi ng isang malakas na hagupit patungo kay Lin Moyu. Ang atake ay kumawala ng hindi kapani-pani walang bilis at tumama ng diretso kay Lin Moyu. Sa sandaling tumama ito, ang kanyang katawan ay tuluyang nabasag. Nang makita si Lin Moyu na nawasak sa harap ng kanyang mga mata, si Zhang Yi ay sumabog sa baliw na pagtawa at sumigaw, "Sa wakas ay patay ka na. Ako ang pinuno ng mundong ito, ang tanging tunay na immortal na nilalang." Samantala, nasaksihan ng mga guro ni Lin Moyu ang lahat mula sa malayo. Sa sandaling makita ni Meng ang katawan ni Lin Moyu na nawasak, siya ay labis na kinabahan at nagalit. Gayunpaman, si Bai, na nakatayo sa tabi niya, ay mahinahong sinabi, "Huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadaling mamatay si Moyu." Samantala, sa battlefield, ang katawan ni Lin Moyu ay nagsimulang mag-regenerate, na-activate niya ang Complete Rebirth skill. Matapos ganap na mag-regenerate, tumingin siya kay Zhang Yi at nagtanong, "Sinabi mo lang na ikaw ay isang immortal na nilalang." Nang makita si Lin Moyu na nakatayong ganap na walang pinsala muli, si Zhang Yi ay lubos na nagulat at napabulalas. "Paano ito posible? Bakit buhay ka pa? Malinaw na winasak ko ang iyong kaluluwa. Bakit ka nakakapagbuhay muli?" Pagkarinig ng mga salitang yon, mahinahong sumagot si Lin Moyu, "Dahil ako ang tunay na immortal." Sa sandaling marinig yun ni Zhang Yi, agad niyang inactivate ang One Sword Slaughter Heaven skill at sumigaw, "Imposible, tanging ang aming Soul Clan lamang ang maaaring maging tunay na immortal." Hindi mabilang na mga espada ang muling lumitaw at kumawala patungo kay Lin Moyu. Gayunpaman, ang Skeleton King ay muling lumitaw at agad na sumulong upang harangin ang bawat isa sa mga energy swords. Matapos marinig ang mga salita ni Zhang Yi, tahimik na naisip ni Lin Moyu sa kanyang sarili, Soul Clan. Kung ang Soul Clan ay tunay na immortal, sa takot ko ay magiging napakahirap na patayin siya rito. Nang makita ang kanyang atake na nabigo muli, si Zhang Yi ay lalong nagalit. Habang lumilikha siya ng isa pang malakas na atake, sumigaw siya, "Ang espadang ito ay hindi ka bibigyan ng anumang pagkakataong makatakas." Ang sword attack ay kumawala ng hindi kapani-pani walang bilis, sinisira ang lahat ng nasa landas nito bago marating si Lin Moyu. Gayunpaman, sa mismong sandaling yun, isa pang espada ng liwanag ang lumitaw sa itaas ni Lin Moyu. Ang espada ni Zhang Yi ay agad na nagbago bilang isang maliit na sinag ng enerhiya at lumipad ng diretso sa noo ni Lin Moyu. Ang enerhiyang yun ay agad na pumasok sa espiritual na mundo ni Lin Moyu. Isang Soul Clan creature ang pumasok sa kanyang espiritual na mundo. Sa sandaling pumasok ang Soul Clan creature, tumawa ito at sinabi, "Sa wakas, nakapasok na ako sa kaluluwa ng batang ito." Sa sandaling lamunin ko ang kanyang kaluluwa, ang lahat ng kanyang kapangyarihan at lahat ng kanyang pag-aari ay magiging akin. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling yon, hinawakan ni Lin Moyu ang Soul Clan creature at sinabi, "Sa wakas ay nahuli na kita."